sobrang tagal ko kanina doon. Alam niyo ba, mag-aalas 2 na ng hapon ngayon. Umaga ako pumunta doon, ngayon mag-aalas 2 na. Lalagyan natin siya nitong towel sa head kasi tignan nyo guys, 39 yung lagnat niya hanggang ngayon. Nakita na kami guys sa health center. Good morning guys! Kumakain ako ng aking breakfast. Ayan, shakshuka yung aking breakfast mga be. Hindi kasi ako pwedeng mawala ng breakfast dahil may iniinom akong gamot for hypertension every morning. Dati kasi panggabi yun. Pero ngayon, kasi sabi ko sa doktor ko, parang ang taas ng blood pressure ko ng umaga or tanghali. Basta ganun. Kasi dati yun yung mga experience ko. Tapos sabi niya sa akin, better to take the medicine in the morning after breakfast. So, yun ang ginagawa ko. Kaya ngayon, hindi ako pwedeng walang kain ng umaga. So, kahit puyat or anything, kailangan kong bumangon, basta kumain. Tapos mag-take ng medicine. Minsan, itlog lang ang kinakain ko. At katulad nito, isang itlog lang or dalawa. Sa mabilisan lang. Lalo na minsan kasi, honestly, hindi naman talaga ako, kumakain ng breakfast before. Diretso, tanghalian na. Kasi, ewan ko, hindi naman ako gutom kapag pagising or, alam niyo, lagi naman din akong puyat. So, ang gising ko is hapon or tanghali na talaga, late na talaga. So, hindi talaga ako dati na nagigising ng super aga. Nagigising na ako na maaga kasi yung anak ko nga may pasok. Pero before, ang ginagawa ko, pagkapasok niya, mawawala ako sa pagtulog. Pero ngayon, kailangan ko talaga kumain. Kung babalik man ako sa tulog or hindi, kailangan kong kumain. OMG, wala na pala akong medicine. Hindi to pwede. Kailangan kong umalis. Kailangan kong pumunta ng pharmacy dahil kailangan kong i-take yun. Hindi pwedeng hindi kasi everyday talaga kailangan. Maghihilamos lang ako guys. Ang laking tulong nitong pandikit sa salamin kasi ito yung ginagamit ko para makapag-video dito sa bathroom kasi dinidikot ko siya sa sa mirror para makita nyo ko. Ilalagay ko na kayo dito sa salamin. Ay, wait na. Ayan. Hindi na yan mag-move. Ito guys yung ginagamit ko sa aking facial wash, Garnier Skin Natural Pure Active. Ito yung neem, neem Real Extract. Pang pang reduce ng pimples. 12 reals ko lang ito nabili. Kung nanonood kayo ng mga videos ko, like ko itong sinasabi. Maganda siya and nagulat ako kasi meron siyang mint pala siya. Malamig din siya guys. Ayan malamig siya. Kaya pero nagtataka ako every time na naghihilamos ako, parang ang lamig. Hindi ko kasi napansin. Ito, malamig pala talaga siya. Which is good kasi gusto ko yung mga ganun. Ligo na lang pala ako after this. Nakalimutan ko, ba't pa ako naghilamos? Maliligo na lang ako diretso kasi aalis ako. Ligo at nagbihis na ako. Ngayon mag-skincare na lang ako. Tapos ang makeup ng konti. Ang ginagamit kong toner ngayon is Eskinol. Bihira ko na lang itong gamitin kasi hindi siya pwede nang matagalan at everyday. Ayan. At nag-ano din ako, ang tawag ng retinol, hindi siya pwedeng isabay sa retinol. Kaya umaga ko lang siya pwedeng magamit. Pero hindi na everyday, katulad before. And ginagamit ko tong aloe vera hydrating gel. Ito yung inuuna ko ngayon kasi parang feeling ko mas better na mauna siya kaysa dun sa cream na ginagamit ko. Dati talaga, puro serum yung aking skincare, serum saka cream.
First time kong mag-vitamin C ng cream. Dati, nasa bote talaga. And, I'm not sure kung mas maganda yung serum sa cream. Pero mas mas magaan kasi siya sa sa face. Nalagay nga din muna ako ng Vaseline sa aking lips kasi nagda-dry na naman siya. Ibabawad lang natin siya sa aking lips, tapos mamaya tatanggalin ko pag mag-lipstick na ako para na-moisturize siya. Itong Vibrant Glamour na Vitamin C. Ginagamit ko na yung Vitamin C nila even before, but serum nga yung gamit ko. Ito, first time kong gamitin yung kanilang cream. Itong aking sunscreen. Gandong kadaming amount lang yung nilalagay ko. Madami na yan, guys. Hindi na ako nagpa-foundation. Ito na lang yung ginagamit ko kasi may may brightening effect na siya. At sa morning talaga ayokong nagpa-foundation or anything sa face ko as much as possible kasi naiinitan ako. Ewan ko, siguro kasi sanay ako na wala laging makeup. Ito yung problema kapag everyday kang hindi nag-makeup. Parang pag nag-makeup ka, parang feeling mo ang bigat sa face. Try kong gamitin itong Essence lip tint nila kasi wala akong same shade nito. Konting-konti lang kasi baka mamaya mag-set agad. First time kong gagamitin to sa aking cheeks. Mabilisan lang. Meron ba? Parang wala. Hindi masyadong visible pero sa aking salamin visible na siya. So ngayon tatanggalin ko lang ang aking lip balm. Itong Vaseline sa aking lips. Then saka ko to i-apply sa aking lips. Ang shade nga pala nito is anong shade nito? Berry Crush. Then, setting spray from Shiglam. Ubus na siya, guys. Kailangan ko nang bumili. Setting powder from Essence din. Ganito lang ako mag-powder, guys. Itong last, itong aking mascara. Kunwari guys, meron kayong mga lumagpas, Q-tips lang yung kunin nyo, tapos matatanggal na siya. Sa tayo guys, naghihintay na din yung Uber sa labas. Wala pa ata. Saglit, hintay lang tayo ng konti. Guys, tumating na. Assalamualaikum. Sa last entrance pa daw sabi nung security guard dun sa loob. Kaya naglalakad tayo papunta dun. Sobrang tagal ko kanina dun. Alam nyo ba mag-aalas 2 na ng hapon ngayon? Umaga ako pumunta dun. Ngayon mag-aalas 2 na. Mamaya ikukwento ko pag nasa Uber na tayo. Ayun na nga. Pagpasok ko dun, tinanong ko yung guard kung anong floor yung pharmacy. Sabi nga sa akin, 3rd floor at 4th floor. Pagdating ko dun sa 3rd floor, nakita ko yung pharmacy ng mga babae. So, doon agad ako pumila. Tapos, yung pagdating ko ng counter, medyo matagal kasi madaming kumukuha ng gamot. Tapos, pagdating ko ng counter, sabi sa akin, yung gamot ko, meron sila. Pero yung gamot ng asawa ko, nasa 4th floor daw. So, okay. Umakyat naman ako. Ang tagal kong naghintay, guys. Grabe, pag-akyat ko, unang labas ko ng elevator, yung mga panglalaki. So, inaisip ko, baka yun, panglalaking floor. Kasi dun sa ibaba nga, puro babae, di ba? So, pag-akyat ko, puro lalaki nakita ko. Tapos, dumiretso ko dun. Kumuha ko ng number. Tapos, guys, grabe, sobrang daming waiting. 57 yung waiting. Iisip ko, wala akong magagawa, so naghintay ako. Nakailang oras na ako nang hintay.
Tapos, syempre dahil nababagot ako dahil nga ang tagal, 'di ba? Ang ginawa ko, umikot-ikot muna ako. Pagkaikot kong ganun, nagulat ako, meron pong babaeng pharmacy doon sa kabila. Buti na lang umikot ako. Tapos ang ginawa ko, kumuha ulit ako ng number kasi mas konti yung hihintayin doon. Yun nga lang natagalan ako kasi nga, syempre naghintay pa ako doon sa sa panlalaki kasi nga doon ako pumunta una. Kaya nagkatagal-tagal ngayon mag-aalas 2 na. Guys, pupunta tayo sa Lulu kasi may bibilin ako. Super late na nga ako kasi hindi pa ako nagtatanghalian at akala ko makapagluto ako ng lunch. Kuha tayo guys ng isang salt dahil wala na talaga kaming salt sa bahay. Hanap ako guys ng glutinous powder pero glutinous rice lang yung meron ata dito kasi wala talaga akong makitang glutinous flour. Hanap ako guys ng isda kung meron silang bangus kasi ilang araw na akong ng bangus, nagka-crave. Piso ban laki kaya tilapia na lang kukunin natin. Lang tayo guys ng tilapia, 3 pieces. Kasi yung bangus sobrang sobrang laki. No need cleaning, no need cleaning. Yes. Basta ako nakabili guys, ngayon pauwi na tayo. Nagmamadali na ako kung umuwi. Nandito na ako guys sa bahay at magluluto lang ako ng mabilis kasi gutom na ako. Wala kasing kantin doon sa hospital kaya hindi din ako talaga nakakain at alas 2 na mahigit. Mag-aalas 3 na ata. Hati-hati ko lang guys yung isda na binili ko and then prito lang natin siya kasi gutom na talaga ako. Kaya mabilis ang luto na lang. Tapos nagsasanain na din ako. Kain ako guys at ito lang ang pagkain ko. Tapos kumuha ako nitong vinegar with chili. Gutom na ako guys kasi anong oras na? Grabe. Hindi ko talaga in-expect na magtatagal ako ng ganun. Ang dami kong plano. Tapos, hindi ko alam na may i-stack ako doon ng ilang oras. Tapos, yung asawa ko, tinatawagan ko, hindi siya magising-gising. Nag-alala na ako. Kaya nga nagmadali akong umuwi, di ba? Dapat talaga, may mga bibilhin pa ako. Pero umuwi na ako agad from Lulu kasi tawag ako ng tawag sa asawa ko, hindi siya sumasagot. Yung pala, pagdating ko dito, naka-silent yung cellphone niya. Tinatawagan ako ng school kasi may lagnat pala yung anak namin. Tapos tinatanong kung padating na daw yung asawa ko sa school. Eh, ito namang isa, nag-silent pala ng phone. Kaya hindi pa nagigising. Balik ako mamaya, kakain lang ako. Tapos lang kumain guys, kanina pa. Nakatulog na nga ako. Tapos pagising ko, yung anak ko nilalagnat siya. Nilalagnat pa rin ang taas hanggang ngayon. Kaya hindi ako makalabas. How do you feel now? Ay, sorry. How do you feel now? Huh? You're still hot, anak. I cannot give you again medicine, huh? Can you make soup? Okay, I will try to make anything. We still have mushroom soup there. I think it's nice. Let's check. Wait, later. Let's try. Ligo namin siya guys, kaya basa yung buhok niya. Kasi 39.5 yung kanyang lagnat. Binigyan ko siya kaninang ibuprofen, kaso after 2.5 hours, bumalik ulit siya sa akin. Ang taas pa rin ng lagnat niya. Sabi niya hindi pa din daw gumagaling yung lagnat niya. Saka masama pa din talaga pakiramdam niya. Kaya pinaligo na namin. Lalagyan natin siya nitong towel sa head kasi para hindi yung sobrang init sa ulo. Adam, lay down properly. I'm okay here, I'm okay. Just keep it here, huh? Okay. No. Up. Did a little bit. Can you, How do you feel?
Good. Can you go make something? Stop using the mobile for a while, anak. Just wait. Hindi ko naman alam kung anong soup yung ibibigay ko. Meron kaming mushroom soup dito, pero ano yun, yung nasa pack. Check ko muna kung anong meron. Mushroom soup na meron kami. Hindi ko nga lang alam kung paano to gawin kasi hindi ako lumaking hindi ako lumaki sa Pilipinas na kumakain ng soup from ganitong pack. Sa amin kasi talagang niluluto eh. Ito hindi ko alam kung paano to gawin. Lang siguro ako ng noodles sa labas. Kasi hindi ako tiwala sa ganito eh. Tignan nyo guys, 39 yung lagnat niya hanggang ngayon. Nakailang gamot na akong bigay sa kanya. Baka daling ko lang to guys sa ospital. Na kami guys sa health center. Sabi ng asawa ko sa health center na lang daw namin sa May Algarapa. So, yun guys. Balitaan ko kayo mamaya. Guys, nandito na yung Uber. Yes. Sige na. Nakalabas na kami guys ng ospital. Hindi ko na video yung pagbaba namin ng sasakyan kasi nagmamadali na ako. And syempre guys, hindi kami pwedeng mag-video sa loob kasi nga syempre hospital to center. Bawal. At umuulan na nga. At nakuha na namin yung kanyang gamot. Pero nagtaka ako kasi wala namang antibiotic na binigay. Lang, Panadol, tapos pang Certec. Yun lang. Nandito na kami guys sa bahay. Kakauwi lang namin. Alam nyo ba, kapag na-misplace or nawala ninyo ang inyong mga health card, hindi na kayo makakapagpa-print ng panibago. Kasi nag-renew na lang daw sila, hindi na sila nag-print ng mismong health card. So, ang pwede nyo lang gamitin ngayon ay ang inyong mga QID. Hindi lang ako sure guys kung dun sa mga bagong mag-a-apply or magpaparegister ng kailang mga health card ay mabibigyan pa sila ng mismong health card or baka i-register na lang din yun kasama sa mga QID. Kasi parang siguro naisip nila, 'di ba? Bakit kailangan pang mag-health card kung pwede naman din ID na lang sa QID kasi pwede din naman yun magamit. So, gastos lang or doble lang yung gastos nila sa cards. 'Di ba? Kaya siguro naisip nila yun. Makes sense naman kasi yung ating mga QID naman nagagamit naman natin sa lahat. So, bakit need pa ng separate na health card? So, ayun lang guys. FYI lang para sa inyo. Good na ako mga be. Since morning, grabe, nasa labas ako. At buong araw ata hospital yung pinupuntahan ko. Grabe. Ang ganito lang ating vlog kasi pagod na ako. Nahihilo na din ako. And see you in our next video. Bye!